Magandang araw ulit mga kabagis, mga kaibigan. Sa araw na ito, tatalakayin naman po natin yung katanungan. Paano ho kung hindi po pwede ang People's Initiative? So, anong maaasahan natin sa ating present na Congress, no? The upper house and the lower house. Siyempre, maaaring ito ay hindi nila pansinin. Pero hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa dahil marami rin ho naman sa ating mga senador, sa ating pong mga congressman ay gustong magsaliksik ng mga panibagong mga adhikain o mga bagong panukala. Baka naman ito ay makatulong, makaresolba sa hinaharap nating krisis ngayon sa ating bansa. Nawawala na ho ng tiwala ang taong bayan sa ating mga diputado, no? Mga senador, mga congressman, pati na ho yung mga party list. Nawawalan sila ng tiwala, nawawalan na sila ng, kumbaga, pag-asa na magkakaroong buhay pa po ang ating bansa sa pamamagitan ng mga trabahong ginagawa nila. Kasi marami nagsasabi, wala nang ginawa ang Senado at Kongreso kundi mag-imbestiga. Yan po ba talaga ang trabaho nila? Well, may sinasabi po na investigation, legislative hearings in aid of legislation. Ngunit marami hong nakakapansin na hindi na po ganun ang pinupuntahan nito. Kasi pagkatapos ho ng mga sunod-sunod na mga hearings sa Senado man o sa lower house, ay tinatanong ng taong bayan, ano nga ba yung mga panukalang batas na inaisagawa nila patungkol dito? So, dapat sagutin po ito ng Kongreso, no? Dahil sa dami-dami po ng mga congressional and Senate hearings, sa dami po ng pera at resources ng gobyerno nagagastos, alam niyo po ba, sa bawat hearing po na gaganapin, ay obligado ka, no? Napakainin mo yung mga resource person mo. Minsan yung mga resource person po, hindi naman iisa lang pag dumating. May mga staff din pong kasama yan. Lahat po ito kailangan talagang hindi naman busugin. Pero kahit papano, maging maayos at komportable po yung kanilang pag-attend sa mga congressional and Senate hearings. So maliban dyan, syempre maraming gastos din po. Isipin nyo yung mga government resources, government vehicles, government fuels ginagamit po natin pagka pagpapatawag sila ng meeting, no? Minsan araw-araw, linggo-linggo, pabalik-balik po sila. Mag-a-appear po sila sa Senado, mag-a-appear din sila sa lower house. So ganun ho ang routine, lalo na yung mga nagiging resource person coming from the executive department. So ang malaking katanungan po ngayon, pwede ba na ipagpatuloy natin ang abolition ng Kongreso na advokasya despite the fact na alam natin suntok sa buwan to. Marami nagsasabi, naku, mahirap ito. Pero yung mga bagay na mahirap, maaari po natin umpisahan ngayon. So, siguro sa darating na halalan, isa to na gagawin nating mga issue. Sa 2028 national and local election, magandang maging katanungan to ni Juan de la Cruz, no? Sang-ayon ka ba sa pagbabago ng sistema o struktura ng gobyerno? Mamaya ho, siguro bibigyan natin ng puwang o sa mga susunod na videos natin, ano ba talaga yung ah, pinakaakda nito? Bubuwagin ba talaga ang legislatura? Mawawala na ba yung another branch of government? Pag-uusapan po natin yan. Please stay tuned.